Hi guys! Good afternoon. For today's video ay magluluto ako guys ng lentejas or lentils sa Ingles. Nagigisa na pala ako ngayon guys ng sibuyas, bawang, red bell pepper, chorizo at saka yung hamon. At ito na rin yung binabad kong lentejas guys, yung lentils ang tawag na sa Ingles. Tapos habang ginigisa ko ito guys, ito yung hamon na tinatawag, yung sa may buto yan. Masarap yan guys, malasa pag magluto ka ng lentejas. At yan, sinalin ko na rin yung lentejas dyan guys para maigisa na rin at nang mas malasa. Ganyan guys ang gawin ninyo, hindi yung ipakulo nyo lang, hindi ganun. Dapat igisa nyo rin para mas malasa yung lulutuin ninyo. At ayan, kapag kumulo na guys, maglagay din kayo ng laurel. Yan ang nagpapabango rin sa lentejas guys. Tapos, since kumulo na, dagdagan ko na rin ng tubig para isang kulo na lang. O, diba? Hindi na ako mag-aantay na kumulo siya, tapos magdadagdag ulit ako. Hindi na, para isang kulo na lang. Andyan yung hamon. Yan yung magpapalasa talaga guys. Magpapasarap sa lentejas or kahit anong sabaw, ganun. Yun ang ginagamit nila dito. At ayan na nga, kumukulo-kulo-kulo na siya guys. So, tingnan nyo ba? Kunti lang pala yung manteka na nilagay ko dyan. Pero tingnan nyo yung sebo. Pero yan guys, huwag kayong mag-alala. Ano yan ng chorizo, yung kulay din niya. Kasi yung chorizo dito may kulay. At ito naman guys, para mas madaling lumambot, ang gagawin ko, hihiwain ko ng maliliit para mas madali lumambot. Kasi ito guys, matigas to. Ito yung buto ng mga hamon talaga. At yan na nga yung hiniwa ko at ihahalo ko na rin para mas lalong lumasa yung lentejas natin. At saka dyan guys, hindi pa ako naglalagay ng ng asin. Kasi may lasa na siya At alam nyo ba kung ano ang sikreto ng masarap na lentejas? Syempre itong fresh tomato. Yan guys ang sikreto ng masarap na lentejas. Tapos ang gagawin ko dyan is gagadgarin ko lang siya para fresh na fresh talaga. Kasi hindi mo naman pwedeng isahog na lang na ganyan na buo or hiwa-hiwain. Mas maganda talaga guys pag gadgarin mo. Mas malasa para manuot talaga yung tomate dun sa lentejas. Ganyan gadgad lang ng ganyan. Madali lang naman gadgarin guys ang tomate. Nasa sa inyo na rin kung tanggalin nyo yung balat niya, kung ipil nyo. Sa akin hindi na kailangan kasi parehas lang din naman. At ayan na nga tingnan ninyo guys. Nagadgad ko na yung isang buong tomate. Mas masarap pa sana kung mas marami. Pero kumukunti lang naman yung niluto ko. Hindi naman gaano marami. Okay na. At igigisa nyo yan guys sa mantika lang. Kahit hindi nyo nalagyan ng ng bawang, okay na yan. Basta igisa nyo siya, pero make sure na mahina lang yung apoy guys ng lutuan para hindi siya masunog agad. Kasi alalay lang yung apoy dapat. Kasi hindi mo naman kailangan lutuin mabuti yan Basta yung parang lang siya, magbuo-buo lang siya, ayos na yun. Ganyan lang, halu-haluin. Dapat may tiyaga kang maghalo guys, dyan sa tomate. Ganyan. Basta hindi lang yung apoy. Ayan na nga guys, ganyan ang itsura ng sinasabi ko sa inyo. Ganyan ang itsura ng tomate. Kaya ngayon tingnan nyo, nadagdagan uli ng kulay kasi dahil yan sa tomate. Diba? Tapos sayang din yung nasa kawali guys. Lagyan natin syempre ng sabaw para makuha rin yung dumikit na tomate dyan. Ganyan. Mindset ba? Mindset. Charis. Ayan. Yan ang sikreto ng masarap na lentejas. Tapos hayaan lang natin siya kumulo guys bago natin tikman maya-maya. Pero wala pa akong nilalagay dyan na asin Kasi may lasa na talaga syempre dalawang buto ng hamon yung nilagay ko guys. Syempre naman malasa yun.
Maalat din yun guys. Masarap din pang sopa. Yun ang ginagamit nila dito pag naggagawa sila ng sopa. At ayan na nga, luto na ang ating lentehas. At syempre, tikiman time. Yung iba pala, ang nilalagay nila pampakulay is tomate frito. Pero sa akin, mas masarap yung fresh tomato guys. Ganyan. Tikman na. Ang sarap. Yummy. Thanks for watching everyone.